Yun mga ka-brother, magandang araw sa inyo. Gusto ko lang sana i-share sa inyo kung paano mag-print sa acrylic. At bago ko simulan itong video, shoutout nga pala muna. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. At kay paring Prince, ito lang muna ang print natin ngayon. Wala muna tayong flex. Yun mga ka-brother, simulan na natin paano mag-print sa acrylic. Buksan muna natin itong makina. Yun, habang bumubukas ang makina, nire-ready ko na itong papel sa ibabaw ng makina. Dito ko kasi ipiprint ang pattern. Mahalaga ang mga pattern dito sa mga makina ganito, sa mga flatbed. Kasi ito ang basihan para mailagay mo ang plastic. Hindi katulad ng mga sticker machine, solvent machine o mga UV machine na hindi na kailangan ng pattern. Ito ay kailangan ng pattern kasi acrylic plastic to. Yun, simulan na natin mag-print. Unang kino-consider sa pagpiprint ng plastic ay yung height ng plastic. Tinitingnan ko kung ilang millimeter ang sukat nito. Kadalasang sukat ng mga acrylic ay umaabot ng 12 mm. Pero ang itong ipiprint ko ay 3 mm lang. Mahalagang malaman ang sukat ng acrylic para ma-set up mo sa makina. Makikita nyo, may 1.5 na sukat na agad. Yan na kasi ang standard allowance ng head to bed, sa flatbed. Yun, set up na natin ang thickness o height ng acrylic dito sa makina para di tayo sabitan. Mahirap kasi pag nasabitan. Yan, makikita nyo, 0-0 yan. Dahil 3 mm ang sukat ng acrylic, siyempre 3 mm rin ang ilalagay ko. Pero naglalagay ako ng 0.5 na allowance, kaya magiging 3.5 ang nilalagay ko dyan. Yan, tapos enter lang. Tapos makikita nyo, naging 5 yan, 5 mm kasi merong allowance nga na 1.5 ang makina, kaya naging 5. Yun, okay na ang makina. Dito naman tayo sa computer. Ang ginagamit namin software dito ay Photoshop lang. Minsan Corel Draw, minsan AI, pero kadalasan ay Photoshop lang. Yun mga ka-brother, sa paggagawa ng pattern ay napakadali lang dahil stroke at color overlay lang ginagamit ko rito. Yan, nakita nyo. Yan, pag meron ng stroke, tapos pag meron ng color overlay, i-save nyo lang yan. Tapos diretso na yan sa makina. Bubuksan ko na yung software ng makina, ang Mimaki. Raster link lang ang ginagamit namin software ng mga Mimaki. Lahat ng Mimaki rito, puro raster link lang. Yun, simulan na natin mag-print. Save na natin yan. Let's go! Yun mga ka-brother, tapos na ma-print ang pattern. Dito naman tayo sa plastic, tatanggalin natin yung papel para ma-imprintahan na natin. Tapos ilalapat ko na itong plastic sa ginawa nating pattern. Yan, nakita nyo. Mapapansin nyo mga ka-brother, may hawak akong basahan dyan o maliit na tela kasi nilagay ko yan dyan para hindi ma-expose ang plastic. Mahirap kasi pag na-expose ang plastic, pag inimprentahan mo, pumuputi yung merong print. Although hindi naman kita ang exposed, pero kailangan pa rin maganda ang print, di ba? Kasi pangit naman, nag-print ka na nga, papangitan mo pa. Siyempre ayusin mo na rin, gandahan mo na. Yan mga ka-brother, nakalapat na. I-ready ko naman yung file para ma-imprintahan. Yun mga ka-brother, sa file naman tayo. Makikita nyo mga ka-brother, dalawa yan. Yung unang sa taas, stroke lang yun, yung ginamit na pattern kanina. Tapos yung sa baba, yan yung original file. Yun, ganun lang din mga ka-brother. Save lang din ulit, katulad ng ginawa sa stroke. Same pattern lang din, huwag mong gagalawin kasi pag nagalaw mo yan, lilihis yung print mo. Dapat kung anong ginawa mo sa pattern, ganoon din sa file mismo para iisang sukat lang sila pag na-imprintahan. Yun, simulan natin imprintahan ng file. Let's go mga ka-brother! Gang!